What does God think of me? What does God think of me? Ano ang tingin sa akin ng Diyos? Tayo po ito mga kapatid, at basahin po natin ang Biblia dito po sa Psalms chapter 14 verse 2 hanggang 3. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Number 3. They all gone aside, they are all together become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Let us bow our heads. Let's pray, mga kapatid. Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo. Humingi po Diyos ng gabay ng inyo po pagtuturo sa amin. Ituro niyo po sa amin, Panginoon, ang bagay na dapat po namin matutunan, na madadala po namin, Panginoon, sa amin pong pamumuhay bilang Kristiyano. Na ito po, O Diyos, ay tumalim o tumimo sa aming puso kaisipan, na ito po ay tumubo at lumago, magbunga, na makita niyo po sa amin ang aming mga pagsunod. Nawa, Panginoon, sa mga salita mong ito po ay magbigay sa amin ng panibagong pag-asa. Panginoon, kayo na po siyang bahala na magsalita sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod. Basbasan niyo po ang aking mga lapit, Panginoon, na kayo po siyang mataas sa mga oras na ito. Ikaw po, Diyos, ang siyang mangaral sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You may be seated, mga kapatid. What does God think of me? So, wikang Tagalog, mga kapatid, ano ang tingin sa akin ng Diyos? Ang layunin po ng pag-aaral po natin sa oras na ito ay maging aware tayo sa mga pinakikita nating ugali o aksyon sa harapan ng ating Panginoon. Kung mapansin ninyo, mga kapatid, sinabi dyan, the Lord looked down. So ang Panginoong Diyos mula sa langit, tinitingnan niya po, mga kapatid, ang mga anak ng tao. So nasaan po ang Diyos? Nasa taas. So ngayon, ano po ang dahilan ng kanyang pagtitig o pagtingin sa lupa para tignan ng mga tao? Sabi diyan, to see if there were any that did understand. Upang makita niya sa kapatagan kung sino ang nakakaunawa. Bakit po? Dahil hindi po lahat ng tao may pagkakaunawa. So hindi siya mag-aksaya ng panahon na tumingin dito kung wala siyang may hinahanap. So hinahanap niya po sa kanyang pagtingin dito sa lupa ay yung mga taong may unawa. At ang sabi diyan, yung humahanap sa Diyos. Alam po natin na sinabi po ng aral ng Biblia, wala pong may humanap sa Diyos, wala kahit isa. Wala. Kailan po nagkaroon ng paghanap sa Diyos, mga kapatid? Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, dati hindi naman tayo humahanap sa Diyos, hindi po ba? Subalit nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, natutunan po natin hanapin ang ating Panginoon. At ito po, yung mga ganitong klaseng tao, ang may concern ng Diyos. Nagbibigay siya ng panahon. Tinitignan niya mula sa kanyang trono, mga kapatid, kung sino nakakaunawa. Ngayon ang tanong, mga kapatid, isa ba tayo sa nakakaunawa at humahanap sa ating Panginoong Diyos? So bago tayo dumago, mga kapatid, sa ating pinag-aaralan, meron po akong tanong sa bawat isa sa atin. Are you satisfied with your service to God? Kayo po ba ay panatag na sa inyong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Maaaring may mga magsasabi sa mga oras na ito na oo, panatag ako kasi ginaganap ko ang mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon at sa kanyang gawain. Maaaring may mga magsasabi na maybe. Hindi ako sure. May magsasabi rin naman, mga kapatid, na hindi ako satisfied. Ngayon, mga kapatid, tingnan niyo po itong tatlong bagay na ito. Oo, marahil hindi.
Diyan po, mga kapatid, inyong tignan ang inyong mga sarili, ang ating mga sarili, kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Sa lahat ng aspeto. Okay ba tayo sa harap ng Panginoon, mga kapatid, sa ating paglilingkod? Oo. Marahil, hindi. At kung matumbok mo sa iyong sarili, kung nasaan ka dyan sa tatlo na yan, maaaring marami sa inyo magsabi, hindi ako satisfied. Maaaring iba, hindi ko pa sure. So kung ikaw po ay nandoon sa maybe at hindi, ano po ang ating ginagawa para makabawi sa Diyos? Yan. Kasi marami po sa mga nananampalataya sa Diyos, alam po nila na meron silang pagkukulang at malaking pagkukulang sa Panginoon. Subalit, wala naman silang ginagawang aksyon para kahit paano ay punan ang mga pagkukulang na yun. At para sa mababaw na pamamaraan, kung ikaw po ay mayroong kasintahan at alam mong ikaw ay nagkukulang, di ba aware ka? Gumagawa ka ng paraan, sige lang, antayin mo lang sa Valentine's. Sige lang, antayin mo lang kapag ka nag-mansary, nag-anniversary, babawi ako sa iyo. Bakit mga kapatid? Bakit mo yung nagagawa o nasasabi? Dahil alam mo nagkukulang ka at meron kang araw para i-prepare ang sarili mo, papawi talaga ako. Pero pagdating sa Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi ganun ang nangyayari sa karamihan. Dahil marami po sa atin na kung saan alam niya po ang laki ng kanyang pagkukulang sa prayer, sobrang daming pagkukulang. Alam natin yan. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sobrang daming pagkukulang. To the point, mga kapatid, na hindi mo iniisip, ewan ko lang ha kung may isip niyo ito, yung punto na mamamatay ka ba nang hindi mo nabasa ang buong kasulatan ng Biblia. Kasi kung ikaw ay believer of Christ, dapat nasa iyong puso't kaisipan na bago matatapos ang iyong buhay, ay maipakilala mo o matindigan mo na natapos ka o natapos ang iyong buhay na natapos mong basahin ang Biblia. At marami po sa atin ang hindi pa po nakakatapos magbasa ng Biblia. At marami din sa atin na wala pang natapos kahit isang libro sa Biblia. At marami din po mga kapatid na hindi na naiisip na magbasa ng Biblia. Pero isang malaking hamon ito sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga kadalagahan at kabinataan. Sa oras na kayo ay magkaroon na ng mga anak, at kayo ay tanungin ng inyong mga anak kapag sila'y nasa gulang na magtanong, halimbawa, 4 years old, nagtatanong na 4 years old eh. Papa, nabasa mo na ba ang Bible? Ay, ilang taon na po pala kayo nagsasama ni Mama? 7 years na. Nabasa niyo na po ba ang Bible? Anak, hindi pa para sa iyo panahon. Hindi pa yan para sa iyo. Yung mga pag-aralan mo, mag-aral ka sa school. Kasi malaking question yun, mga kapatid. Hindi po ba? So alam natin sa ating sarili, sana naman, may pasa ko man lang sa inyo ang kaisipan na ito. Huwag niyong hayaang mabawian kayo ng buhay na hindi niyo nabasa ang kabuuan ng Biblia. Hindi dahil sa sinasabi ko ito dahil nabasa ko na ang kabuuan, kundi dahil ito po ay nasa isipan ko, hindi ako papayag. Kasi napakalaking question yun, mga kapatid. Kung 10 years ka na sa church, wala ka bang nabasa kahit isang book ng Biblia? Tama? Pero yung Bulaklak Comics, part 1, 2, 3, natapos mo. Mga pocket book. Mga, ano ba yun, yung mga, may mga love story sa, sa cellphone. O mga Wattpad, updated ka. To the point na ikaw ay nangangarap kung ano yung mga napapanood mo to, gusto mong mangyari sa'yo. Gusto mong i-apply sa'yo. Gusto mong pihitin ang iyong mahal sa buhay para gayahin yun sa'yo. Kung paano yung mga sorpresa doon, hindi, magbasa ka kasi nito. Tapos yung gawin mo sa akin. Kapatid, masyadong nagiging ano tayo, nagiging masyadong fantasy natin, ay gusto natin i-apply sa ating mga sarili. So, ano po ibig sabihin, mga kapatid? Maging aware tayo sa mga bagay na ating mga ginagawa. Huwag natin hayaan
na tayo mabawian ng buhay na wala man lang tayong may nabasa. No? Huwag natin masyadong igugol ang ating panahon at oras sa mga bagay na nakakaubos po sa atin ng panahon. Ngayon po, mga kapatid, satisfied ba tayo o hindi? Pag hindi, mabuti ito para sa ating lahat. Kasi kahit ako, hindi pa ako kontento dito. Kasi pag once na kontento ko na sa paglilingkod sa Panginoon, magsisimula na ang tinatawag na paghinto mo sa pag-improve. Kasi kontento ka na eh. Feeling mo okay ka na. Diba? Ngayon mga kapatid, sino-sino ba ang tinitignan ng Diyos dito sa lupa maliban dun sa mga anak ng mga tao? Sabi dito sa Proverbs chapter 15 verse 3, "The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good." Ngayon mga kapatid, sinasabi, pinagmamasdan po ng Diyos ang mga tao dito sa lupa. Mabuti man sila o masama. So, kung mayroong pong matinding CCTV, ito po sa spiritual na aking pananalita, walang makakatakas sa Panginoon. Lahat ng bagay ay nakikita ng Diyos. Gaano man kaliit na kasalanan ang iyong ginagawa, o gaano man kalaki, gaano man kaliit ang kabutihan, o gaano man kalaki ang kabutihan, nahahayag po ang lahat sa ating Panginoong Diyos. At pinagmamasdan niya ang mga tao at tinitignan niya maging ang mabuti at masama. So huwag natin isipin na hindi ba nakikita ng Diyos ang ating kalagayan? Nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Kita niya kung gaano kahirap ang iyong buhay. Kita ng Diyos kung gaano ka nag-i-struggle sa iyong paglilingkod. So nakikita po yan ng ating Panginoon Diyos. Ang dahilan kung bakit ang Diyos, mga kapatid, ay nakatingin sa mga anak ng tao dahil gusto niya pong makita, una, kanina binasa natin, yung mga taong may unawa at humahanap sa Kanya. Usually, mga kapatid, sa ating panahon, hindi na po naghahanap ang tao sa Diyos. Amen? Kahit po doon po sa Facebook, makita ninyo, ang mga bagay patungkol sa Panginoon, hindi yan sinishare. Diba? Pero yung mga bagay-bagay sa salibutan, isinishare. Pagdating sa mga ukol sa Panginoon o Pang-Diyos, mga bagay ukol sa Diyos, hindi po ang tao nagiging aktibo sa ganitong bagay. At wala pong dumadating sa punto na kahit mag-imbita ka, kung mapansinin nyo, no? Pag mag-imbita po kayo ng inyong kaibigan patungkol sa Panginoon, lagi yan silang busy. Lagi yan sila may pupuntahan, biglang magkakaroon ng labahan, yung nalabhan na, lalaban pa ulit, huwag lang sumama. So ano pong nangyayari? Hindi po nila nauunawaan ang kahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. So ngayon, mga kapatid, what does God think of me? Sa mga panahon, mga kapatid, na wala kang panahon sa Kanya, ano kaya ang tingin sa iyo ng Diyos? Kasi tayo bilang mga tao, mga kapatid, iniisip natin ang ating mga imahe na kung saan huwag tayong masira sa harapan ng mga nakakakita sa atin. Yung mga naglulodi sa buhay mo. Kung influencer ka o kung ano man, iniingatan mo yung imahe mo. Di ba? Kaya pag nasa harap ka ng camera, sobrang bait mo. Ang cute-cute mo. Ganyan-ganyan sa mga bata, nakikipagkamayan. Kumakain sa isang plato ng mahirap. Kumukuha lang ng boto. Di ba? Pagkatapos, mga kapatid, anong mangyayari? Pagtalikod sa camera, kunin mo yung alcohol. Sa alcohol. Sa kamay. So tandaan po natin yung mga ipinoportray po natin sa harapan ng tao ay yan po, hindi po gaano ka hindi po gaano ka big deal yan. Pero yung pagkatapos ng wala ka sa harap ng camera o sa harap ng maraming tao, yun po, doon lumalabas kung sino ang taong yun. Kung anong klaseng karakter meron po tayo sa oras na mag-isa ka na lang. Kasi pag may kasama ka, pwede mong takpan na malungkot ka, bigla kang sasaya kasi masaya yung iba.
Diba? Kaya mong pagtakpan ang sarili mo. Pero sa panahong ikaw ay pribadong mag-isa, hindi nyo po mga kapatid, may tatanggi sa inyong mga sarili na maaaring na iba sa inyo nalulungkot, yung iba nade-depress, yung iba nababalisa, yung iba parang gusto nang magpakamatay, yung iba hirap na sa problema, yung iba puro na utang mga kapatid. Doon po nakikita ang tunay nating kalagayan. Ngayon, kapag nasumpungan ka ng Diyos sa isang pribadong lugar, sa iyong kwarto, halimbawa, na umiiyak dahil sa pagsubok, umiiyak dahil sa ikaw ay iniwan, umiiyak ka dahil sa ikaw ay may utang, umiiyak ka dahil parang ang daming taong ayaw sa iyo, umiiyak ka dahil ang tagal-tagal mo nang nagpo-post sa Facebook, walang nagla-like sa iyo liban sa sarili mo. Namumroblema ka, ang dami mong iniisip. Ngayon mga kapatid, ano nangyayari? What does God think of me? Tatanungin mo yung sarili. Ano kaya iniisip ng Diyos? Minsan mga kapatid, hindi tayo aware sa ganung bagay. Sa mga panahon na nagdadamot ka sa iyong kapwa, sana natututunan mo tumingala. What does God think of me? Ano kayang iniisip ng Diyos? Na kung saan hindi po aware ang maraming tao. Minsan kahit Kristiyano na, hindi pa aware. Minsan, pag may mga lumalapit sa ating humihingi, humihiram, umuutang, humihingi ng favor, ano kaya tingin sa iyo ng Diyos kapag ka tinatanggihan mo ang paggawa ng mabuti? Yan. So yun po. Pagpatuloy po tayo. Ang challenge po, malaking challenge po dito mga kapatid, yung nauunawaan mo ba kung bakit ka naglilingkod sa Diyos? Sige mga kapatid. Gaano po natin nauunawaan? Magmula nung ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay nagsisi na bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, gaano mo nauunawaan ang pagkatawag sa iyo ng Panginoong Diyos? At sa sukat ng iyong pagkaunawa, doon ka tinitignan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nakatingin mula sa taas, tinitignan niya ang mga tao na may pag-unawa. Amen po ba? Tinitignan niya may pag-unawa at yung mga humahanap sa Kanya. Ngayon, nung ikaw ay nakakilala sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, nauunawaan mo ba ang pagtawag sa iyo ng dakilang Diyos? Alam niyo kung bakit ko tinatanong mga kapatid? Kasi marami pong tao na kung saan naglilingkod po sila sa Panginoon, ngunit hindi po nila nauunawaan bakit sila naglilingkod. Bakit ko nasabi yun? Sapagkat marami po sa mga tao naglilingkod sa Panginoong Diyos, naglilingkod sila sa panahong free sila. Sa panahong wala naman silang ganun pinagkakabisihan. Pero kapag dumadating na po sa punto na kung saan po ay hinihingi ng pagkakataon na kung saan kailangan mong mamili, magpapatuloy ka ba sa paglilingkod o magpapatuloy ka sa iyong pangarap? Magpapatuloy ka ba sa iyong paglilingkod o magpapatuloy ka sa iyong ministry? At kung paano ka magdesisyon, diyan ka tinitignan ng Diyos. Di ba? What does God think of you? Sa tuwing masama ang ugali mo, ano kayo tingin ng Diyos sa iyo? Sa tuwing dapat nasa loob ka, di ba? Sabi, I was glad when they said to me, come to the house of the Lord. Dapat itong house of the Lord ay lugar na masaya. Subalit ang nangyayari, yung kalungkutan mo sa labas, dadalhin mo dito. So wala ka ng kagalakan sa iyong sarili. Ano pong nangyayari mga kapatid? Ano kayang tingin ng Diyos sa iyo? Kasi kung maintindihan niyo ang pagtawag sa inyo ng Diyos, pagpasok niyo pa lang dito, kahit marami kang bigat, ipakita mo sa Diyos na masaya ka pagpasok mo dito. Kailangan mong maging masaya at walang dahilan para hindi ka maging masaya. Dapat may ipakita sa Kanya yung kasi tinitignan tayo ng Diyos araw-araw hanggang sa pagtulog mo. Iniisip ng Diyos kung
paano ka matutulog, iniisip ng Diyos kung paano yung nasa isip mo, may concern ng Diyos doon. At alam niyo po ba mga kapatid, ang biyaya at pagpapala ng Diyos, kung minsan nakadepende sa kung paano ka mag-isip. Kung paano ka mag-react. Ano? So dapat natin yan maintindihan mga kapatid. Kailangan natin maunawaan ang pagtawag sa atin ng Diyos. Kung bakit ka nagtataas ng kamay at nagpupuri, dapat nauunawaan mo yun. Kasi, baka hindi po alam ng marami, nag-i-exist talaga itong ganito. Tataas ka ng kamay, tapos sasabay ka lang sa kanta. And then, sa tingin mo yun na yung worship. What does God think of you? Kasi ang Panginoong Diyos, pagpasok natin dito mga kapatid, inaasahan ng Diyos na ikaw ay magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Sa kabila ng lahat ng iyong pinagdadaanan. Kaya marami pong pumapasok sa loob ng church, lumalabas sila, ganun pa rin. Hindi sila filled ng tinatawag na Holy Spirit. Kasi alam niyo po, kapag ang isang tao, pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos sa kanya, hindi pwedeng hindi iyak yan. Result kasi yun eh. Result yun ng joy na hindi mo nahahanap sa mundo nito. Na nung nagpupuri ka sa Panginoon, napupuspos ka ng banal na Espiritu Santo, nakikipag-communicate ka sa Panginoong Diyos, hindi mo na mamalayan, naluluwa ka, naiiyak ka. To the point na wala ka ng pakialam sa iyong mukha. Dahil kung sa mata pa ng mapangusga, laki-laki mo no, umiiyak ka pa. Bakit mo pa kailangan umiyak sa Panginoon? Minsan di yan naunawaan ng marami. Hindi naman tayo totally intentional na umiiyak sa Diyos eh. Sinabi ba ng Diyos nung tumaas ka ng kamay, umiyak ka ha? Hindi naman ganun eh. Nung nagtaas ka ng kamay, kusa mo yung nararamdaman dahil nakikita mo ang iyong sarili na wala ka kung wala ang Diyos. Nakikita mo ang iyong sarili, mga kapatid, na kung saan ay dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka nabubuhay. So ngayon, nauunawaan mo ba ba't ka nataas ng kamay? At hindi po lahat ng nataas ng kamay ay nakakapasok sa presensya ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Hindi mo porket nagtaas ka ng kamay, nagpuri ka, kumanta ka, ay nakapasok ka na sa presensya ng Diyos. Ang taong nakakapasok sa presensya ng Diyos, mga kapatid, merong changes na nangyayari sa kanya. Magmula sa magiging matikas mong pagpasok mo dito na parang hindi mo ako mapapaluhod, Panginoon. Yung tipong, nagsimba lang ako eh, ba't umiyak ako? Nagsimba lang ako eh, bakit parang iba yung naramdaman ko? Pag gusto kong magpuri, gusto kong bumalik. Yan. Kasi nakapasok ka sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Ngayon dapat, alam mo yan, nauunawaan mo yan mga kapatid, kung bakit ka nagpupuri sa ating Panginoon. Alam mo dapat, ang lahat ng ginagawa mo para sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa usapang unawa, mga kapatid, at paghanap, kailangan nating maunawaan, mga kapatid, gaya ng sinabi ko, maunawaan ang pagtawag sa atin ng Diyos. Hindi po tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid, para lang magpupo-upo dyan. Tapos pag maghanap ka na ng pagkakataon na magbabackslide, tapos backslide ka na. Hindi ganun po yun, mga kapatid. Tayo po, tinawag tayo ng Panginoon dahil sa isang purpose. Magamit ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ano ba ang punto, mga kapatid? Maraming tao sa mundo nabubuhay, hindi napapakinabangan ng Diyos. Imbis na isa ka dapat sa gagamitin ng Panginoon para magbago ng buhay ng isang tao na nunong sa bisyo, eh isa ka rin sa nagbibisyo. Walang purpose ang buhay mo. At maraming tao, mga kapatid, nabubuhay sa mundong ito, walang alam sa kanilang buhay. Hindi alam ang purpose ng kanilang buhay. Ang purpose ng buhay para sa kanila magtrabaho, magpakasaya, magpakalaya. Dito, party doon, inom dito, inom doon, sugal dito, sugal doon, babae dito, babae doon.
Magpakasaya ka, YOLO lang ang buhay. Sabi nila, mga kapatid, maraming tao hindi naiintindihan kung bakit sila nag-exist sa mundo. Hindi nila naiintindihan. Kaya kung tayo po may merong pag-unawa kung bakit po tayo tinawag ng ating Panginoon, good for you. Dahil magagamit ka ng Diyos sa isang purpose na makapagpabago ka rin ng buhay gaya ng nangyari sa iyo. Kakuha natin mga kapatid. So hindi lahat ng nakakaunawa umahanap sa Diyos mga kapatid ay may ganung kaisipan. Ngayon, ano pa bang bagay ang kinukonsidera ng Diyos at bakit siya nakatingin dito sa kapatagan? Sabi sa Psalm chapter 33 verse 13 hanggang 15. Basahin po natin Psalm chapter 33 verse 13 hanggang 15. The Lord looketh from heaven, He beholdeth all the sons of men. Minamasdan niya ang lahat ng anak ng mga tao. Number 14. From the place of His habitation, He looketh upon all the inhabitants of the earth. Number 15. Basahin ko sa Tagalog mga kapatid. Siyang naguhugis ng puso nilang lahat at nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Okay? Maliban sa kanyang pagtingin sa atin, sa mga nakakaunawa, at sa mga humahanap sa ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, nagmamasid siya sa lahat ng kanyang mga nilalang na kung saan, sabi diyan sa 15, nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. So yung ating mga ginagawa, mga kapatid, kung mapansin ninyo, hindi lahat ng paggawa ng tao ay ginagawa niya para sa Diyos. Yung iba ginagawa para sa kanyang sarili, yung iba para sa kanyang imahe, para mapaganda niya ang kanyang imahe sa harapan ng maraming tao. Pero hindi po lahat ng paggawa ay para sa Diyos. Hindi rin lahat ng pagbibigay ay para sa Diyos. Kung mayroong nanghihingi sa iyo na walang-wala, hindi po lahat na dumudukot sa bulsa at nagbibigay ay ginagawa niya yun para sa Panginoon. Hindi lahat ganun mga kapatid. Ngayon, ito po ang aking gusto sabihin sa inyo. Minamasdan ng Diyos ang ating mga gawa. At yung mga gawa natin ang magdidikta kung paano tayo i-bless ng Diyos. Nakuha natin. Di ba nakakapanood kayo sa TV? Lalo na yung mga kung ano-ano mang panood lang. Kaya kita hindi pinagkalooban dahil masama ang ugali mo. Di ba? At ikaw, dahil ikaw ay may busilak na puso, humiling ka. Doon pa lang sa mga napapanood natin, totoo yun mga kapatid. Di ba? Sino ba ang madalas na binibigyan ng pabor? Yung mabait o yung masama? Yung mabait. Yung ang kanyang karakter ay maayos. Lalo na po yung mga mapagpakumbaba, nandun po lahat ng favor na pwedeng ibigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos. So, yun po ay tinitignan ng Panginoon ng ating mga ginagawa. Kaya kanina, binanggit ko yung worship. Tinitignan din kasi ng Diyos. How you worship Him. Pumapasok ba ang worship mo sa standard o sa inaasahan ng Diyos? Nakuha natin mga kapatid. Kung tayong mga tao, mga kapatid, ay may mga kanya-kanyang standard sa buhay, o pamantayan, anong tipo mo sa lalaki, tipo mo sa babae. Lahat tayo may mga standard. Mga kapatid, tatandaan niyo po, ang worship ay mayroong pong tinatawag na standard. So, kailangan niyo po, mga kapatid, o kailangan po natin ma-make sure sa ating pagpupuri, nakapasok tayo sa standard ng pagpupuri. Hindi yung tamang high. Kung ano ibig sabihin? Taas kamay, pigit mata, sabay awit. Hindi naman po yung ganun mga kapatid. Tinitignan ng Diyos ang ating mga ginagawa. Yung worship pa lang mga kapatid, isa ng malaking question yan. Every Sunday na lang na ginawa ng Panginoon sa pag-attend mo. Hindi ka
hindi ka maramdaman ng Diyos, tapos sasabihin, hindi ko maramdaman ng Panginoon. Mali nga, ikaw hindi maramdaman ng Diyos. Kaya minsan parang sasabihin mo, ang dry-dry, hindi ko maramdaman ng Panginoon. Ikaw ang hindi maramdaman ng Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. At sino man ang dapat nasasamba sa Kanya, kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay nariyan. Minamasdan niya nga mabutit masama Ikaw pa kaya, lalo na baptize ka pa. Lalo na ikaw pa ay anak ng Diyos, mga kapatid. Minamasdan ka ng Diyos. Kaya, yung mga worship natin, mga kapatid, sa mga gatherings na ganito, minsan masyado rin tayo, wag na tayo masyado magpaka-hypocrite. Minsan kailangan pa natin makakita ng imported na pastor. Diba? Minsan ganyan na tao Nasaksihan ko nga yan doon sa dati kong pinanggalingan. Kapag dadating yung leader ng simbahan, lahat. Yung mga hindi umatid, biglang umatid. Totoo po yun. Ganyan po ang nangyayari mga kapatid. So, ganun po. What does God think of you? Kapag ganun po tayo mga kapatid, meron tayong tinatawag na double standard sa buhay. At lahat yan meron. Meron ka ba nga favorite preacher? Favorite preacher is ganito. May service sa likod. Sino preacher? Si brother. Busy ako. Kasi may ganun po Naiintindihan niyo po ba mga kapatid? Yung sinasabi ng magsasaka na nagpipreach siya, na tinawag siya ng Diyos, at yung sinasabi ng nakakotse, salita rin ng Diyos yung ginamit niya. Ang problema sa tao, mga kapatid, nakikinig tayo base sa appearance nung nag-preach, base sa katayuan ng nangangaral. Kaya ano pong nangyayari, mga kapatid, kapag nakadalo ka sa isang gawain, hindi ko mas magaling pa rin ang pastor namin mag-preach. Tandaan niyo mga kapatid, hindi po sa mga ngaral ang dahilan bakit niya ililigtas ng Diyos. Amen. The way you listen. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung math teacher, iba-iba yan na mukha, di ba? Grade 1 math teacher. Iba-iba yan ang mukha. Iba-iba din ang gender yan. Pero yung tinuturo nila same lang na book yun. Amen. Yun lang din yung ginamit dito. What does God think of you, mga kapatid? Ano kayang tingin sa atin ng Diyos? Nagkakaroon tayo ng standard ng mga preachers, nagkakaroon tayo ng standards ng mga gusto nating marinig, na minsan na madi-discourage ka pa, kaya ako nagsimba kasi may gusto akong marinig, tapos discouragement pa yung aking narinig. Alam niyo mga kapatid, tatandaan niyo po ito, tinitignan ng Diyos kahit paano kang makinig. Hindi lang kung paano ka kumilos o gumawa. Kaya nga mga kapatid, ang result, tatandaan niyo po ang result ng iyong pakikinig, makikita sa altar call pag nag-worship ka. Nakuha ninyo mga kapatid? Kitang-kita yun doon, nandoon. Kasi kahit na maraming sinabi ang isang preacher, at hindi ka willing makinig, at wala kang panahon na, nandito ka nga, present ka rito, isip mo na sa ibang dimensyon. Pagkatapos ng preaching, at nagkaroon ng altar call, aawit, at lalapit tayo sa Diyos para magpuri, makikita mo agad yung result kung sino ang talagang nakinig. Dahil yung mga nakinig, mga kapatid, makikita mo todo bigay sa pagpupuri. Dahil ang dami niyang naintindihan at naunawaan. Nakuha ninyo mga kapatid. Ano po ibig ko'y parating? Marami sa mga double standard na mga listener, kailangan pastor para makuha niya yung atensyon. Tama mga kapatid? Masyadong mataas yung expectation ko. Ako ang uri ng listener na kung saan mataas yung standard ko. Yung mga ganyan tao yung mga ganyan, siguro pag naging pastor na yan, o siguro pag naging revivalist na yan. Alam niyo mga kapatid, sa kung paano nyo rin titigan at pakinggan ang mga ginagamit ng Diyos dito, na nagpipreach mga kapatid, may sarili ka pong kaisipan. Ano kaya ang tingin sa inyo ng Diyos? Kasi may mga ganun po May mga listener po mga kapatid na kung saan naghahanap yan ng butas. Naghahanap ng mali ng iba, naghahanap ng mali sa church. What does God think of you?
Ano kaya tingin sa iyo ng Diyos? Di ba? So ito po ang dapat nating maintindihan mga kapatid. Pag ang salita ng Diyos ay nandiyan na at inihahayag sa atin, makinig ka. Makinig ka kapatid. At pag naunawaan mo, doon lalabas ang tunay na worship mo sa Diyos. Lalabas at lalabas yun mga kapatid. Sana ngayong 2024, huwag na tayo mga kapatid na yung alam mo yung lang, ganyan lang, lalabay. Love. Hindi ka uunlad doon mga kapatid. At yung tanging worship lang ang kakaiba mga kapatid pag altar mo, doon po kasi tayo lumalalim sa ating relasyon sa Diyos. Kung gaano ka kalalim mag-worship mga kapatid, ganun kalalim ang relasyon mo sa Panginoon. Dahil yun yung result ng iyong pakikinig. So ngayon, dahil ganyan ka mag-react, ganyan ka mag-response mga kapatid sa mga salita ng Panginoon, pati ang worship mo ay gano'n, napakaganda ng tingin sa iyo ng Diyos. Napaka-precious ng tingin sa iyo ng Diyos mga kapatid. Kasi nga, maayos ka. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Ngayon po, what does God think of me? Dito na po tayo mga kapatid sa huling bahagi. Alam niyo po mga kapatid, daanan ko lang itong mga area ng buhay natin. Pare-parehas tayo na dumadaan dito. Sa tuwing naiirita ka, pag ikaw ay naiirita, kung paano kang mag-react sa pagiging irritable mo, isipin nyo to. What does God think of you? Amen. Sa mga panahon, mga kapatid, na kung saan hindi ka na nanalangin, tinatamad kang manalangin, ano kayang tingin sa iyo ng Panginoon, mga kapatid? Tayong mga tao, may mga ugali tayo. Naalala mo lang ako pag wala ka eh. Ano kaya ang tingin ng Diyos sa atin? Sa mga panahon, mga kapatid, na meron tayong ginagawa na taliwas po sa kalooban ng ating Panginoon, paano kaya tayo tignan ng ating Panginoon? Ano kaya iniisip ko sa amin? Tayo nga lang mga tao, yung mga tamang hinala tayo eh. Diba? Dumaan ka, tumawa, yung ibig mo ng sarili. Diba? Dumaan ka, pinatumahimik. Ano, pinag-uusapan ako nito makikita. Hindi, ikaw nga nag-iisip eh. Nag-iisip ka sa paligid mo. How much ang Diyos? Nung dumaan ka, pinagtawanan ka, tinitignan ng Diyos ang magiging reaksyon mo. Kung ang reaksyon mo ay papabor sa Diyos o papabor sa sarili mo. Kasi pag sa sarili mo, mahirita ka, malapak ka, mumbato ka, magalit ka, tinitingnan nyo ng Diyos. Ito pa. Sa tuwing binibless tayo ng Diyos, mga kapatid, bunga ng pagtatrabaho ninyo, what does God think of you? Paano niya kaya kayo tignan nung pinagpaparti-parti nyo yung perang hawak nyo? Nung may budget ka pang tungit, may budget ka pang babae, pang ilong, sa asawa, 300 na lang. Mga kapatid, ano kaya tingin ng Diyos sa atin? Yung mga panahon na kung saan ang mga reasoning mo kung ba't hindi ka makasama sa Panginoon kasi ganito, nagdadahilan ka lang. Ako po nagsasalita ko sa mga nagdadahilan. At aminado kayo nagdadahilan lang kayo. What does God think of you? Tapos hihingi ka ng blessing sa Diyos. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Ngayon, sa ating pagtatapos mga kapatid, kilala po natin si Job. Tama? Paano tignan ng Diyos si Job? Wala siyang katulad. Wala siyang katulad. Ang ganda ng tingin sa kanya ng Diyos, hindi ko ngayon.
Dahil si Job po, mga kapatid, ang kanyang record ay napakaganda sa harapan ng Panginoon. Nung kinuha o namatay po yung kanyang mga alaga, ang tao, di ba, pagka namatayan, nasunugan, yun yung moment na inaabangan ng Diyos kung paano lilitaw yung ikaw. Right. Nakuha ninyo, mga kapatid. Si Job, kung siya po ay namatayan ng mga alaga, namatayan ng mga anak, hindi nagbago yung tingin sa kanya ng Diyos. Dahil yung inaasahan ni Satanas, mga kapatid, na magre-react si Job, mga kapatid, ng laban sa Panginoon, hindi po yun nangyari. Sabi ng Panginoon, wala siyang katulad. Sabi niya, kaya lang namang nagtatapat sa iyo si Job dahil pinagpapala mo siya, etc., etc. Subukan mo tanggalin sa kanyang lahat ng ganito. Sabi ng Panginoon, sige, huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Ang Panginoong Diyos, ibinida si Job. At hindi siya nagdalawang isip, mga kapatid. Nakapakipag sabihin na natin pinakamababaw na salita, until. Binida mo, ha? Subukan mo. Sige. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Ano po nangyari, mga kapatid? Napakahirap mamatayan ng mga anak. Mawalan ka ng ari-arian, mga kapatid. Halos lahat ng iyong ipinundar nawala sa iyo sa isang iklap. Ngayon, mga kapatid, ano po nangyari kayo? Sumigaw pa siya ng Panginoon, ayaw ko na. Hindi po gano'n na nangyari. Yung isang tao na sa kanya dapat ay magko-comfort, which is yung kanyang asawa, bumaliktad pa sa kanya. Ano sabi? Hindi ka ba magtitigil dyan sa pagtatapat mo sa Panginoon? Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka. Tingnan ninyo, mga kapatid, gaano ka frustrated yung kanyang asawa. Gusto niya, inuutosan niya si Job na isumpa ang Diyos dahil sa mga nangyayari. At bagamat sa kanyang pag-uutos sa may ganon, nagsabi pa siya sa kanyang sarili, sumpain mo Diyos at mamatay ka. Frustrated yung asawa. Pero anong sinabi ni Job, mga kapatid? Bakit? Kaginhawaan lang ba dapat nating matanggap sa Panginoon at hindi kahirapan? Ano sa tingin natin, mga kapatid, ang Panginoon? Yung mga magagandang bagay lang? Tapos hindi na tayo naganas ng mga bagay na ayaw natin? Pinaliwanag din sa kanya asawa. Ang sabi ng Biblia, hindi nagkasala si Job sa kanyang pananalita. Hanggang sa pinakamasalimuot na bahagi ng kanyang buhay, hindi niya hinayaan na magbago ang tingin sa kanya ng Diyos. Sa oras ito, mga kapatid, what does God think of you? Sa mga panahon na nawawalan ka na ng pag-asa na tumalo sa gawain dahil parang ayaw mo na, bigat ka na, ang solusyon na lang, ayaw tumalin mo. Sa mga panahon na parang feeling mo, ito na lang naman ang solusyon na makapagpapagaan sa loob ko, lumayo sa Panginoon. Sa mga panahon na parang ayaw mo lang tumugtog dahil bad trip ka, tatandaan niyo po, ang Diyos nakatingin sa iyo kung paano ka gumawa, paano ka mag-isip, kung paano ka mag-react. Tinitingnan niyo ng Diyos, mga kapatid, at mahalaga sa Panginoon ang mabuting karakter, ang mabuting behavior. Na sa kabila, mga kapatid, kung meron man mga taong gumagawa sa iyo ng masama, ginagawa ka ng masamang kwento, sinisiraan ka sa maraming tao, mga kapatid, wag mo silang labanan pabalik. Isipin mong maigi. What does God think of you kapag nagalit ka? Kapag nag-react ka? Kapag nilabanan mo sila? Kapag gumawa ka ng bagay na hindi tama? Kapag nakapatay ka? What does God think of you? Na ipagtanggol mo ang iyong sarili, pero ang karakter mo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, bumagsak. At ang isang bagay, mga kapatid, na napakaganda kayo, nung siya po ay napatunayan niya ang kanyang sarili na sa ginhawa o kaginhawaan hanggang sa pinakamababang at
antas ng kanyang buhay, pinakamalungkot, mga kapatid, pinakasanahat. Hindi siya kailanman nagreklamo sa Diyos. Hindi po natin nabasa na nag-question siya sa Panginoon. Bagkus siya po'y nagpasalamat po. Ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang babawi. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, tatandaan niyo po, huwag po natin hayaan na yung pagkakakilala sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak ay mabago dahil lamang po sa masasamang bagay na nangyayari sa ating paligid. Dahil sa mga kwento, nagbabago tayo. Minsan ganito po tayo. Minsan kapag ang saya-saya mo, narinig mo lang na pinagkikwentuhan ka at alam mo naman na hindi tama yung kwento sa'yo, minsan ang reaction mo mali pa sa inaasahan na reaction ng Diyos na tinitignan niya sa'yo. Imbis na maging humble ka sa mga tao na kung saan ay ibinababa ka, nilalabanan mo sila, nagre-react ka ng violente sa kanila, na kung saan nakakasakit ka na rin ang pananalita mo. Tatandaan niyo po mga kapatid, isipin niyong maigi. What does God think of you? Kapag hindi kayo pinapansin ng mga mahal nyo sa buhay, minsan feeling mo hindi ka paborito ng nanay at tatay mo. What does God think of you kapag nilalabanan mo sila? Sa tuwing nagbabala ka ng masama sa kapatid mo dahil nagsiselos ka, what does God think of you? Mga kapatid, this is about the time. Sabi ko sa inyo, hindi ko may papangako ng encouragement ang mangyayari. Pero ito po'y magpapasana sa ating nation. Sa tuwing traffic, sa mga driver ako'y nagsasalita. Sa tuwing biglang may tatawid, inis na inis ka. What does God think of you? Anong iniisip ng Diyos? Paano ka mag-react nung munti ka ng makabangga? Mayroon ka ba bang kindness na spirit? Buti na lang dito siya nabangga. Hindi yung dapat na. Nagigets niyo mga kapatid, ibig ko sabihin. Sa mga driver, muntik na kayo makabangga, dapat, Lord, thank you, hindi ko siya nabangga. Lord, thank you, hindi po ako nabangga. Dapat yung pag-react. Gusto ko itong tapusin sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, ano? Yung reaction po natin sa sitwasyong nangyayari sa ating buhay na hindi maganda. Kung paano po tayo mag-isip at magsalita o umaksyon o mag-react, mga kapatid, tinitignan ng Diyos. Sisirain niyo bang imahe natin sa Diyos? Mga kapatid, tanungin natin natin sarili. Hayaan ba natin na masira ang imahe natin sa ating Panginoon? Samantalang ang sabi ng Biblia, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis. So inaasahan dahil tayo yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, isipin niyo kung paano mag-react si Jesus Christ nung siya po ay nasa lupa. Napansin niyo? Inaatake siya ng mga Sadduceo at Iskriba. Nagsasalita ba siya ng masama sa kanila? Hindi. Yung babatuin siya, ano lang ang sabi niya? Tanging depensa lang na sinabi niya, nagsalita siya. Ako bagay, at tagal nyo na akong kasama. Bakit nyo binabato? O doon tayo sa kwento na yun. Binabato ninyo ako. Binabato siya ng mga tao, mga kapatid, dahil hindi nila gusto, naririnig nila kay Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, ano po ang isinusumit? Kabutihan. Nung siya po ay dadakpin, mga kapatid, si Malco ay nandoon. Tingnan nyo kung paano nag-react si Apostol Pedro. Hindi inaasahan ng Panginoon na si Apostol Pedro, mga kapatid, ay mananaga. Dahil wala po akong nabasa sa prophecy na may mananaga. Maliban sa prophecy na mayroon pong magtataksil kay Jesus Christ. Pero yung the way na nag-react po si Apostol Pedro, kinuha niya kanyang tabak, hinima niya, pinutol na tinagpas niya ang tayo ni Malco, mga kapatid. Ano sabi? Itabi mo yan, ibaba mo yan. Ang nabubuhay sa patalim din, mga kapatid. Paano nag-react ang Panginoong Diyos sa tao na nasaktan? Pinampot ng mga kapatid ang tenga. Ibinalik. Nagulat, mga kapatid, si Malco dahil nagbalik ang kanyang tenga. Nakita niyo, mga kapatid? Ang
sinusukli sa mga masasamang nangyayari sa ating buhay ay ang mga magagandang bagay. Yung pagiging kindness, mga kapatid. Sa oras na mayroong mga nagtatalo, ikaw dapat ang nasa gitna. Hindi ka dapat bumabaling sa iba at nakikigatong, mga kapatid. Tinitingnan ng Diyos kung paano tayo magre-react, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Napakahalaga natin sa ating Panginoong Diyos. Tayo mga nagsisip na bautismo sa pangalan ni Jesus, tayo ang inaasahan ng Panginoong Diyos na maglalabas ng kindness spirit sa mga nangyayari sa ating paligid. Mga kapatid, sa panahon na minsan nakikita mo ang inay mo na umiiyak, paano kaya magre-react si Kristo kung siya'y nasa katayuan mo? Hindi ba lalapitan mo, Nay, okay lang yan, Nay. Kahit na nagkabambon tayo sa utang, okay lang yan, Nay. Nakikita tayo ng Diyos. Tatandaan niyo, mga kapatid, sa oras na nagpakita ka ng kindness sa isang sitwasyon, nakikita niyo ng Diyos. I-bless ka ng Diyos. At ito ba ang mga kapatid, pinakapangit na ugali ng tao? Nagre-reklamo. Sa panahong mainit, what does God think of you? Minsan nasisira ang araw mo dahil sa iyong napakainit. Ayaw ko na sa magsama na ako sa buhay na mahirap. What does God think of you, mga kapatid? Hindi ka ba makapagtiis kahit kaunti? Hindi ba nakikita ng Diyos ang kalagayan mo, kapatid? Matagal nang alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo, pero may tinitingnan ng Diyos sa buhay mo. Tinitingnan ng Diyos ang iyong attitude, ang iyong behavior, mga kapatid. Kasi kung tutusin lang, mga kapatid, bawat isa sa atin na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, meron na pong nakalaan na pagpapala. Nakapackage na yon, mga kapatid. Walang sino mang makakakuha nun. Subalit, bakit na-delay ang pagbigay? Dahil may mali at ayaw nating hayaan na ang ating attitude ay baguhin ng Diyos. Tinitest ng Diyos ang ating patience. Tinitest ng Diyos, mga kapatid, ang ating ugali. Tinitest ng Diyos ang ating karakter, ang behavior natin, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, what does God think of you sa pag-worship mo ngayon? Paano ka mag-worship sa Panginoon ngayong narinig mo na maraming panahon sa iyong buhay, mali at hindi tama ang naipapakita nating attitude o karakter sa harapan ng Panginoon? Kahit ako sa aking sarili, mga kapatid, itong aking pag-aralan ito, mga kapatid, dumadating ako sa punto na pag nagagalit ako, teka lang, nakatingin ng Diyos. Mag-post ka muna, mga kapatid. Sa panghuli kong sasabihin, saluhin niyo po ang sasabihin ko, mga kapatid. Hindi mo mawawala ang mga negatibo na pwede mong kaharapin at masagupa sa buhay. Given yan, mga kapatid. At hindi po yun nahandangan ng Diyos na mangyari. Bakit? Aware ang Diyos. Meron pa kayang natitirang hope sa ating panahon? Meron pa bang isa pang hope? O medyo marami pa silang hope? Na kung saan kapag sa hirap ng buhay, sa hindi na nila kayang nangyayari, mga kapatid, pagod na kayo, gusto na nyo sumuko kung minsan, mga kapatid, ayaw nyo na, minsan ang nalalabi na lang na iniisip mo yung tumalikod sa Panginoong Diyos. Paano ka mag-isip? Paano ka mag-react? Paano ka magsalita? Yan ay tinitingnan ng Diyos at napaka-precious niyan sa Panginoon, mga kapatid. Napaka-precious na kung saan kapag ikaw po, mga kapatid, ay pinipressure, hindi nga lakad sinasabi mo, Panginoon, tanggap ko ang lahat. Pinupuri kita. Kahit tinanggal mo mga bagay na mahalaga sa akin, pupurihin pa rin kita. Ito po ang magandang behavior, mga kapatid, na kagaya na kayo. Huwag po tayo, mga kapatid, mati-discourage. Yes, hindi po natin may papangakong hindi na tayo mati-discourage. Pero ito po sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, huwag nyo ngayon labagbago ang pagtingin ng Diyos sa inyo dahil lang sa hindi nyo gusto ang nangyayari sa paligid ninyo. Let us all stand, mga kapatid, and let us worship the Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Tinatawagan ko po ang ating tagapagpunang Diyos.